Kabanata 1451. Ang ikalawang pagpipilian. Pagkatapos sabihin iyon, nagpadala ang liaison officer na iyon ng kopya ng impormasyon sa telepono ni Tyr. Then, he made a gesture to bid Tyr farewell. Inaasahan ang susunod nating pagkikita. Mabilis na natapos ang video call, at ang logo ng mata sa screen ng telepono ni Tyr ay mabilis na lumabo hanggang sa mawala ito. Kaagad pagkatapos, isang abiso ang pumasok na nagpapahiwatig na nakatanggap siya ng isang email. "GPE really makes me speechless," sabi ni Clifford, tinampal ang sariling noo. Hindi niya lubos maisip kung bakit magkakaroon ng ganitong organisasyon sa mundong ito. Minsan, kapag naisip niya ito, ang organisasyong ito ay parang Diyos. Ang boss ng GPE ay tila may maladyos na omniscient na pananaw sa mundo na walang makataka sa kanyang mga mata. "Boss, ngayon lang, nabanggit mo na binigyan tayo ni Old Zab ng dalawang pagpipilian. Ang una ay tumakas. So, ano ang pangalawa?" Tanong ni Clifford, na inulit ang tanong niya kanina. "Ang pangalawang pagpipilian ay para sa atin na lumabas sa Siam Royal Palace. Pagkatapos, maaari tayong direktang pumunta sa Siamese King at hilingin sa kanya na alisin ang pagbabawal na pumipigil sa Regal Palace na makapasok. Sa ganoong paraan, makapasok sa bansa ang malaking bilang ng ating puwersa, para simulan na natin ang final showdown with Darkshire and the others," sagot ni Tyr. Sa sandaling sinabi ang mga salitang iyon, lahat ng naruroon ay natigilan. Nasisiraan na ba si Old Zab? Kumunat ang noo ni Juan. Hinahanap na tayo ng buong awtoridad ngayon. Ang Siamese King ay personal na nag-utos para sa Regal Palace na harapin. Sa mga sitwasyong ito, gusto talaga ni Old Zab na pumasok tayo sa Siam Royal Palace at hanapin ang Siamese King. Nakadroga kaya may pinsala siya sa utak? Si Tyr, gayunpaman, ay umiling ng paulit-ulit at sumagot, "Nasira man ang lahat ng utak natin, ayos lang ang utak ni Old Zab." Ang kanyang pamamaraan ay tila sukdulan, ngunit walang alinlangan. Ito ay maaaring ang tanging paraan upang maipasok ang ating mga tao sa bansa sa maikling panahon. Masyadong delikado. Bilang ang pinakapinagbantayang lugar, ang Siam Royal Palace ay tiyak na mapapaligiran ng hindi mabilang na mga tropa. Kahit na kaya nating pasukin ang palasyo gamit ang ating pambihirang lakas sa pakikipaglaban, hihigitin pa rin tayo ng bilang. "Boss, hindi tayo mga Diyos," sabi ni Clifford. Ipinaliwanag ni Tyr, "Hindi tayo pupunta roon para patayin ang hari ng Siamese, ngunit para humingi ng kanyang kooperasyon. Wala ba sa inyo ang nakaintindi sa sinabi sa atin ng GPE kanina?" Well, parang biglang may na-realize si Clifford at iba pa. "Boss, anong ibig mong sabihin?" Pinaikit ni Tyr ang kanyang mga mata at ipinaliwanag, dahil ang hari ng Siamese ay may kakayahang umupo sa trono at maglingkod bilang monarko, siya ay dapat na isang matalinong tao. Pinapanood niya ang mga powerhouse na ito na lumalaban sa isa't isa sa lahat ng oras na ito. Sa tingin mo ba tatanggi siya kapag nagkusa ang ating Regal Palace na ialok ang sarili natin na maging sangla niya? Naintindihan agad ng lahat. Si Juan, gayunpaman, ay nanatiling seryoso gaya ng sinabi niya, "Wala sa atin ang nakapunta sa Siam Royal Palace. Hindi lamang ito binabantayan ng husto, ngunit ang lupain ay dapat na napakakomplikado. Kahit na gusto nating pumunta sa Siamese King at makipagkasundo sa kanya, kailangan pa natin siyang hanapin, di ba? So, paano natin gagawin iyon?" Gamit ito. In-unlock ni Tyr ang kanyang phone at nag-click sa email na ipinadala ng GPE kanina. Speaking of which, parang ang GPE ay may regalo ng foresight. Dahil nahulaan na natin kung ano ang pinakakailangan namin, binigyan nila tayo ng Reg Along ito. Ang lahat ay nagtipon sa paligid ng telepono ni Tyr at itinoon ang kanilang mga mata sa screen, pinapanood ang pagbukas ni Tyr ng email. Agad na lumitaw ang isang mapa sa screen ng telepono, na nagpapakita ng layout ng Siam Royal Palace. Ngunit, ito ay higit pa doon. Lahat ay malinaw na minarkahan. Malinaw din itong binanggit ang bilang ng mga sundalong nagbabantay sa palasyo araw-araw, kung anong mga armas ang dala nila, kung kailan sila nagpalit ng shift, aling lokasyon ang may pinakamaliit na bilang ng mga gwardya, at aling mga lugar ay bakante. Bilang karagdagan, ang isang berdeng ruta ay minarkahan sa mapa, na nagtapos sa mga personal na silid ng Siamese King.
Sabay-sabay, ilang lugar ang minarkahan ng pula na nagpapahiwatig kung aling mga danger zone ang dapat iwasan dahil protektado sila ng makapangyarihang mga gwardya. Sa mapa na ito ng Siam Royal Palace, magiging mas madali para kay Tyr at ng iba pa na makapasok at makipagkita sa Siamese King. Pagtingin sa mapa, malalim ang iniisip ni na Clifford at Juan. Sa pagkakataong ito, ang mga bagay ay sumabog sa kanilang mukha dito, kaya sila ngayon ay napakaingat sa lahat. Mapagkakatiwalaan ba ang GPE? Tanong nila. Sumagot si Tyr, ang GPE ay isang organisasyong pang-intelihent lamang. Hindi sila nakikibahagi sa anumang pakikibaka sa kapangyarihan sa mundong ito. Ang tanging layunin ng kanilang pag-iral ay kumita ng pera, kaya't ganap na walang problema sa mapa na ito. Susunod, pupunta ako sa Siam Royal Palace at makikipag-usap ng mabuti sa Siamese King. Sa pamamagitan lamang ng pagkumbinsi sa kanya ay maaari nating makuha sa kanya na bawiin ang pagbabawal at payagan ng ating mga kapatid sa Regal Palace na makapasok sa Thailand. Pagkatapos, maaari nating simulan ang huling digmaan kasama si Zeke at ang iba pa. Sandaling natahimik si Clifford at ang iba pa. Wala sa kanila ang tutol sa desisyong ito ni Tyr. Sa sandaling ito, tila ito lang ang tanging paraan para sa kanila, kahit na ito ay lubhang mapanganib. Boss, sasamahan ka namin roon. Maaaring napakalakas ng iyong kapangyarihan, ngunit ang paglalakbay na ito ay mapanganib pa rin. Gayunpaman, maraming mga kamay ang gumagawa ng magaan. Kapag dumating ang oras, kung kami ay natuklasan, maaari ka naming tulungan na maantala ang mga humahabol, sabi ni Don Quixote. Hindi. Umiling si Tyr. Pumapasok tayo sa isang maharlikang palasyo, hindi lumalabas upang lumaban bilang isang grupo. Ang mas kaunti, mas mabuti. 2 tao lang ang pinakamaraming makakasama. Kung gayon, pupunta ako, sabi ni Clifford. Umiling ulit si Tyr. Hindi naman siguro. Nagkibit balikat si Juan na nasa gilid at sinabing, Boss, ako ang pinakaangkop na tao na sumama sa iyo. Marami pa akong mga bagay na kailangan kong ipaliwanag ng maayos sa Siamese King. Okay. Sa katunayan, iyon ang unang ideya ni Tyr. Para sa kanilang paglalakbay sa Siam Royal Palace sa pagkakataong ito, nararapat lamang na sila ni Juan ang pumunta. Una sa lahat, hindi masama ang lakas ng pakikipaglaban ni Juan, kaya hindi siya magiging pabigat kay Tyr. Kung pupunta si Tyr ng mag-isa, nag-aalala siya na magiging mahirap na matagumpay na mahanap ang Siamese King. Kaya kailangan niya ng katulong. Gayon din, kailangan ni Juan na ipaliwanag ang kanyang panig ng kwento sa isang tao, at ang Siamese King ang pinakaangkop na kandidato para makinig sa kanya. Hanggat naniniwala ang hari na hindi pinatay ni Juan si Walter, may iligtas sila nito ng maraming problema sa hinaharap. It's all set then. Ibinalik ni Tyr ang kanyang phone sa kanyang bulsa. Magsisimula na kaming maghanda ni Juan pagkatapos ng hapunan. Dapat tayong makarating sa Siam Royal Palace bago sumapit ang gabi. Hindi na kailangan pang manatili dito, pwede na kayong umalis. Maghanap ng isang angkop na lugar upang magtago at maghintay ng mga update mula sa amin. Kabanata 1452. Sa Siam Royal Palace. At saka, para hindi tayo maging malaking target, mas mabuting makinig kayong lahat sa payo ko na maghiwalay na tayo. Pwede tayong magkita ulit kapag nalaman natin ang resulta ng pagkikita namin ng hari. Clifford, iiwan ko ang kaligtasan ng asawa ko sa iyo. Panatilihing naka-on ang iyong telepono, maaari kitang tawagan anumang oras, sabi ni Tyr. Okay, walang problema. Nang matapos na ang lahat, hindi na nagsalita pa ang grupo. Sa pagkakataong ito, naghanda na ng pagkain si Winifred. Tinawag niya si Tyr para pumunta sa kusina at tulungan siyang maghugas ng pinggan. Inalis ang pagiging seryoso niya kanina, masunuring naglakad si Tyr sa kusina. Ito ay isang napatunayang katotohanan na kahit gaano kalakas at walang talo ang isang lalaki sa labas, kailangan pa rin niyang masunurin na makinig sa kanyang asawa sa bahay. Napakasarap ng pagkain ngayon. Alam ni Winifred na buong magdamag na abala si Tyr at ang iba pa kaya sinadya niyang niluto ang lahat ng pinakamasarap na sangkap sa kusina. At dahil nabayaran na ni Tyr at ng iba ang lahat, wala siyang naramdamang pressure kahit naubos na niya ang lahat. Habang kumakain, maikling ipinaliwanag ni Tyr at ng iba pa ang kanilang plano kay Winifred. Nang marinig niya ito, hindi na siya masyadong nagtanong.
Bilang isang matinong babae, alam niyang hindi siya gaanong makakatulong sa kanila sa bagay na ito. Kaya, ang tanging magagawa ni Winifred ay sundin ang kanilang mga tagubilin at huwag magdulot ng gulo para sa kanila. Iyon ang pinakamalaking role niya sa maaaring maglaro. Darling, aalis na tayo dito pagtapos nating kumain. Magtatago ka kay Clifford at maghihintay ng updates mula sa akin, ani Tyr. Okay. Tumango si Winifred bilang pagsang-ayon. Siguraduhing babalik kang ligtas at maayos. Tumango rin si Tyr. Don't worry. Marami na kaming pinagdaanan na struggles and turmoil over the years. A little problem like this certainly cannot beat me. Pagkatapos kumain, ang grupo ay nagmaneho ng ilang SUV na naiwan ng mga mamamatay tao at umalis sa Springwell Village. Nang sila ay muntik nang makarating sa Chiang Rai, ang sasakyan na sina Tyr at Juan ay nakasakay at patungo sa Bangkok. Ang Siam Royal Palace ay matatagpuan sa Bangkok, na halos 300 kilometro ang layo mula sa Chiang Rai. Halos alas 7 na ng gabi nang makarating sila sa Bangkok. Ipinarada ng dalawa ang kanilang sasakyan sa medyo liblib na lugar sa labas ng lungsod, saka pumasok sa paglalakad. Naglibot sila sa mga pangunahing shopping mall sa unang pagkakataon at nagsuot ng ilang disguise. Dapat sabihin na ang dalawang ito ay mga master of disguise. Makalipas ang kalahating oras, nang lumabas ang dalawa sa shopping mall, si Tyr ay naging isang puting buhok na nasa edad 50. Samantala, si Juan ay naging mas masinsinan sa kanyang pagbabalat kayo, na naging isang babae. Kailangang aminin ng isa na ang pagbabalat kayo ni Juan bilang isang babae ay kaakit-akit bilang isang tunay na babae. Kung ang iba ay hindi partikular na nagbigay pansin sa Adam's apple sa kanyang leeg, ang mga ordinaryong tao ay mahihirapan na mapagtatanto na lalaki talaga si Juan. Ito ay lubos na nakakumbinsi, hanggang sa punto na ang lalaki ay talagang nagkusa na humingi ng numero ng telepono kay Juan nang siya ay lumabas ng mall. Galit na galit si Tyr habang pinagmamasdan ang eksena sa harapan niya. Agad siyang lumapit at sadyang pinulupot ang braso sa baywang ni Juan, para ipakita sa lalaki na kinuha ang babaeng ito. Masama lang ang loob na makaalis ang lalaki. Juan, kung hindi ka makakasama sa Regal Palace in the future, you can actually come to Thailand to be part of the Ladyboy realm. If you sign up for a Ladyboy beauty pageant, siguradong mananalo ka sa unang pwesto. Manahimik ka na lang. Mukhang hindi nasisiyahan si Juan. Boss, ito ang unang pagkakataon na magpapanggap akong babae. I never thought that I'd be so convincing. Hahaha. Muli, hindi na napigilan ni Tyr ang pagtawa. Napuno ng sikmura ng dalawa ang kalapit na restaurant pagkatapos noon. Habang kumakain, napansin nilang nakapaskil sa ilang bulletin board ang mga wanted notice na inisyo ng gobyerno para sa kanila. Bukod doon, naglalaro sa TV sa restaurant ang balita ng pagpatay kay Walter. Direktang ibinalita pa ng media sa mundo na si Walter ay pinatay ni Juan at iba pang miyembro ng Regal Palace. Matapos mapanood ang balita, maraming kainan ang napuno ng matuwid na galit, na nagsasabing kailangan nilang ipaghiganti si Haring Ma. Nang makita ang lahat ng ito, nakaramdam ng pagkairite si Juan. Ang pagpatay kay Walter ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa buong bansa. Nagresulta pa ito sa mga protesta na ginanap sa ilang mga lungsod. Ang impluwensya ni Walter ay higit na makabuluhan kaysa sa kanilang naisip. Pagkatapos maghapunan, hindi na sila nagtagal sa restaurant. Kahit na sila ay nagsuot ng disguise, mas mabuti na maging ligtas kaysa magsisi. Kung malalaman ng iba kung sino sila, magdudulot ito sa kanila ng hindi kinakailangang problema. Ngayong nasa lungsod na sila, parehong naramdaman ni Tyr at Juan na parang bawat anino na kanilang nakikita at naririnig ay mga kaaway na lulandag sa kanila. Nang matapos silang maghapunan, medyo pasado alas 8 na ng gabi. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad patungo sa Siam Royal Palace. Tuwing Biyernes, mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi, ang Siamese King ay nanunood ng isang cabaret performance sa Royal Palace Theatre. Ang teatro ay ang pinakamalapit na lugar sa mga dingding ng Siam Royal Palace, at ngayong gabi ay Biyernes. Okay, so dumiretso na tayo sa theater at makikipagkita tayo sa Siamese King. Oo, eksakto. Bandang alas 9 ng gabi, nakarating ang dalawa sa Siam Royal Palace. Tulad ng imperial na palasyo ng Celestial Empire ay matatagpuan sa gitna ng lungsod, ang Siam Royal Palace ay matatagpuan sa gitna ng Bangkok City.
Dahil palaging pinamumunuan ng sistemang monarkiya, ang posisyon ng maharlikang palasyo nito ay katulad ng posisyon ng sinaunang imperial na palasyo ng Celestial Empire. Sa ibaba ng matataas na pader ng palasyo ay nakatayo ang isang napakagandang gate, kung saan ang mga salitang Sham Royal Palace ay nakaukit ng maganda. Sa oras na ito, may mga makapangyarihan at armadong gwardya ng palasyo na nakapost sa labas. Hindi lang iyon, paminsan-minsan, nagpapatrolya ang mga tropa ng mga sundalo sa paligid ng mga pader ng palasyo. Nang makita ni Juan kung gaano kahigpit ang pagbabantay sa palasyo, sinampal niya ng malakas ang sariling noo. Hindi ba't masyadong mahigpit ang kanilang antas ng seguridad? Boss, iyan mong ilabas ang mapa. Saan tayo papasok ng palasyo mula rito? Imposibleng makapasok tayo ng hindi napapansin sa ganitong antas ng seguridad sa tarangkahan. Sige. Tumango si Tyr at kinuha ang mapa ng Siam Royal Palace na bigay sa kanya ng GPE. Matapos kumpirmahin ang mga detalye, mabilis niyang natukoy ang lokasyon ng kanilang pasukan sa palasyo. Dahil sa kasalukuyang posisyon ng mga gwardya, kung gusto nating pumasok sa palasyo, kailangan nating pumasok sa Northern Gate. Doon nakatira ang mga katulong ng palasyo, kaya kakaunti lang ang mga bantay. Pero kung papasok tayo mula doon, tayo haharap sa isang napakaseryosong problema. Anong klaseng problema? Tanong ni Juan. Huminga ng malalim si Tyr at itinuro ang ruta sa mapa. Ang Royal Palace Theater ay nasa pinakatimog na bahagi ng Siam Royal Palace. Kaya, kung papasok tayo mula sa Hilaga, kailangan nating tumawid sa buong palasyo para makarating sa Royal Palace Theater. Naiwang tulala si Juan. Kabanata 1453. Ang Honey Trap. Tila hindi magiging madali para kina Tyr at Juan na makalusot sa Siam Royal Palace. Ito ay mas mabigat na binabantayan kaysa sa kanilang naisip. Ngunit muli, ang pagpasok sa maharlikang palasyo ng isang bansa ay hindi dapat maging madali sa unang lugar. Boss, may dalawang ruta tayong papasukan ngayon. Alin ang pipiliin mo? Tanong ni Juan. Saglit na nag-isip si Tyr bago siya sumagot, ang ruta patungo sa teatro na iminungkahi ng GPE ay hindi napansin kung gaano kahigpit ang pagbabantay sa palasyo, kaya hindi ito gagana. Ang teatro ay talagang mas malapit sa timog na bahagi ng palasyo, ngunit may mga gwardya na nagpapatrolya at nagbabantay 24/7. Imposibleng makalusot tayo ng hindi napapansin. Sa kasong ito, kailangan nating pumasok mula sa Hilagang Gate bago tayo gumawa ng susunod na hakbang. Nakuha ko. Dahil nakapagdesisyon na si Tyr, gagawin ni Juan ang utos ng amo. Bagamat ang mga taong tulad ni Juan at Clifford ay namuno sa kanilang sariling lupain sa mga karaniwang araw, ipinagpaliban pa rin nila ang kanilang amo kapag kasama nila siya. Pagkatapos nating pumasok, kailangan nating iwasan ang iba't ibang red zone na nakamarka sa mapa. Pagkatapos nito, kaunting oras na lang ang kailangan para makarating tayo sa ating destinasyon. Naiintindihan. Ang dalawa ay nakipagsiksikan hanggang sa hilagang bahagi ng mga pader ng palasyo. Ang Siam Royal Palace ay may mga pasukan sa lahat ng direksyon, maging ito sa hilaga, timog, silangan, o kanluran. Gayunpaman, ang silangan, kung saan matatagpuan ang pangunahing tarangkahan, ang pinakamahigpit na binabantayan. Ang sumunod na pinakamahigpit na binabantayang gate ay ang kanluran, na sinasabing ang gate na pinakamalapit sa pavilion kung saan nakaimbak ang maraming maharlikang kayamanan. Samantala, ang South Gate ay hindi lamang kung saan matatagpuan ang Royal Palace Theater, ito rin ang tirahan ng mga gwardya ng palasyo. Kaya, mapanganib din ang locus yung iyon. Tanging ang hilagang bahagi, kung saan nakatira ang mga tagapaglingkod ng palasyo ng hari, ang hindi gaanong nababantayan at pinaka-vulnerable sa oras na ito, isang grupo ng mga gwardya ang katatapos lang dumaan sa North Gate, bilang bahagi ng kanilang karaniwang patrol. Pagkatapos nilang dumaan, mukhang walang laman ang lugar. 6 na sundalo lamang ang nakatalaga sa pasukan. Bagaman lahat sila ay mabigat na armado, ang mga gwardya na iyon ay hindi mukhang tensyonado, at hindi rin sila masyadong alerto. Sa mga gwardya na nakatalaga doon, ang Northern Gate ang pinakamadaling assignment dahil walang dapat bantayan. Maaari nilang samantalahin ang pagkakataong magpahinga o mahuli sa ilang pagtulog. Sinamantala ang takip ng kadiliman, pumunta sina Tyr at Juan sa likod ng isang malaking puno at pinagmasdan ang sitwasyon sa Hilagang Gate. Boss,
6 lang ang bantay doon. Dumaan lang ang patrol kanina, at hindi na lalabas ang tropa anytime soon. So, as long as we are fast enough, we can completely finish off all 6 of those guards. Sa isang iglap, mungkahi ni Juan na may tame time na ekspresyon, hinahaplos ang isang maikling kutsilyo sa kanyang baywang. Patayin sila. Tinitigan ng masama ni Tyr si Juan. Hindi nila mailantad ang kanilang mga pagkakakilanlan ngayon. Kung gagawin nila, walang alinlangang bibigyan ni Tyr ng mabangis na mga sipa si Juan. Papasok na tayo sa Siam Royal Palace ngayong gabi. Have a nice chat with the Siamese King. Hindi tayo nandito para patayin siya. Kung papatayin natin ang sinumang gwardya bago tayo pumasok sa palasyo, paano natin siya kakausapin mamaya? Sabi ni Tyr. Totoo yan. Tumango si Juan. Ang lahat ng mga taon ng pagdanak ng dugo ay nagpapaayo sa kanyang mga iniisip sa isang tiyak na paraan. Aayusin niya ang anumang problemang makakaharap niya sa pagpatay. Kung gayon, boss, ano ang dapat nating gawin tungkol dito? Ngayon, lahat ay nakasalalay sa iyong alindog, sagot ni Tyr. Ang alindog ko. Napatulala si Juan. Pagtingin kay Juan, biglang naglabas ng bote ng alak si Tyr. Walang ideya ang una kung kailan eksaktong itinago ng kanyang amo ang bote na iyon. Nakaramdam agad ng masamang pakiramdam si Juan. Boss, anong ginagawa mo? Kumuha ng 2 higop, sabi ni Tyr na may malabong ngiti, tinanggal ang takip ng bote at iniabot kay Juan. Boss, what do you want to do? Feeling like may ginagawa si Tyr na kakaiba, si Juan subconsciously took a step back and keep wave his hand. Boss, we are on a mission. Hindi tayo dapat uminom. Kung ano-ano ang iniisip mo. Bulyo ni Tyr. Pagkakabit ng braso sa leeg ni Juan, direktang ibinuhos ni Tyr ang kalahati ng bote ng alak sa kanyang bibig. Dahil sa sobrang bilis ng pagbuhos ni Tyr, nabulunan si Juan ng subo. Pagkatapos, binuhusan ni Tyr ang natirang alak sa katawan ni Juan. Halos sa isang iglap ay namula ang kutis ni Juan, at ang katawan ay nagbuga ng masangsang na amoy ng alak. Hindi itinapon ni Tyr ang natitirang alak, ngunit kinuha ito pabalik sa kanyang mga bisig. Boss, anong ginagawa mo? Kinindatan ni Tyr si Juan. Umalis na. We don't have much time. Malinaw na nakasaad sa GPE map na dadaan ang mga gwardya na nagpapatrolya kada 6 na minuto, kaya kailangan nating pumasok sa palasyo sa loob ng 6 na minutong agwat. Sige, pumunta ka na dyan at ilayo sa akin ang atensyon ng mga gwardya na iyon. Samantala, tatalon ako sa gilid. Pagkapasok ko ay magkakagulo ako sa palasyo para maakit ang atensyon nila. Pagkatapos, kailangan mo ring pumasok kaagad. Agad na nahawakan ni Juan ang buong ideya. Isang ginawang bumalot sa kanyang gulugod. Ikaw. Gusto mong maghugot ako ng honey trap. Sa itsura mo ngayon, I don't think maraming lalaki ang makakalaban sayo. Kahit ako medyo natutokso, ani Tyr na ikinapikit ng mga mata. Hindi alam ni Juan ang isasagot sa komento ni Tyr. Okay, no more joke. Time is running out. Bilasan mo na at pumunta ka na dyan. Hindi akalain ni Juan na, bilang isa sa marangal na 5 hari ng Regal Palace, balang araw ay mapapawi niya ang kanyang alindog. Kahit na anong isipin niya, nakaramdam siya ng katawa-tawa, ngunit wala siyang pagpipilian. Tatalikod na sana si Juan at lalakad patungo sa mga target niya, pero bigla siyang pinigilan ni Tyr. Ano ngayon, boss? Tahan na. Napatingin si Tyr sa dibdib ni Juan. Ang dibdib mo ay hindi gagawin. Dahil doon, diretsyong tumingkayad si Tyr at pumulot ng 2 bato sa lupa, saka ibinaon sa neckline ni Juan. Well, mukhang mas malaki na sila ngayon. Hindi nakaimik si Juan. Pagtalikod niya, naglakad siya patungo sa Northern Gate. Nagkunwari siyang naglalakad ng pagulong-gulong ng madaanan niya ang mga gwardya sa harap ng gate. Sinulyapan nga ng grupo ng mga gwardya si Juan, puno ng kakaibang kislap ang kanilang mga mata. Gayunpaman, dahil sa mahigpit na mga alituntunin na ipinataw ng palasyo ng hari, walang sinuman sa kanila ang nangahas na gumawa ng anumang bagay na hindi karaniwan kay Juan. Nakasimangot na tumalikod, lumapit si Juan sa isa sa mga guard, Hoy! Di ba Dante bar ito? Umalis ka nga. Gusto kong pumasok sa bar. Nakakunot ang noo ng ilang gwardya habang nagpaliwanag, Lady, you are at the wrong place.
This is the Siam Royal Palace, please leave immediately. Ang Siam Royal Palace. Si Juan ay nag-burp at komendat sa mga gwardya na iyon, paumanhin, maling lugar ang napuntahan ko. Ang kanyang mapang akit na kindat ay agad na natulala sa mga gwardya. Medyo naging maalay ang mga titig nila kay Juan. Kabanata 1454. Pagsira sa palasyo. Ako. Pupunta ako sa Dante Bar, gusto niyo bang sumali? Lumingon si Juan, nagpapakita ng mapang akit na figure. Naglakad siya ng ilang metro bago bumagsak sa lupa kasabay ng kalabog. Ang mga gwardya ay labis na naakit ni Juan, ngunit hindi nang ahas na makipag-ugnayan pa habang sila ay nasa tungkulin. Ngunit nagulat silang lahat nang makitang bumagsak muna si Juan sa lupa. Ali, sumama ka sa akin. Iyong iba, manatili dito, utos ng sarhento. Pagkatapos ay tumakbo siya patungo kay Juan, kasunod ang isang gwardya na nagngangalang Ali. Hey there, miss. Okay ka lang ba? Yumuko ang sarhento, gustong tulungang makatayo si Juan. Gayunpaman, sa proseso, aksidente niyang nahawakan ang dibdib ni Juan. Anong ginagawa mo? Sigaw ng lasing na si Juan, sinipa ang sarhento sa kanyang singit. Kahit na pinigilan ni Juan ang karamihan sa kanyang puwersa, hindi ito isang suntok na kayang tiisin ng isang ordinaryong tao. Ang sipa ay nagpabagsak sa sarhento sa lupa at napaiyak siya sa sakit. Ayos ka lang ba, Sarge? Dali-daling tinulungan ni Ali ang sarhento na makatayo, na ang mukha ay pilipit at lumuluha sa sakit. Bakit mo siya sinipa? Galit na tumingin si Ali kay Juan, na tumugon sa isang dumighay bago sumugod sa guard. How dare you? Mostiya sa akin sa palasyo, nasaan ang hustisya? Habang nagsasalita siya, hinailan ni Juan si Ali sa mga balikat at sinimulang hampasin ang kanyang tiyan gamit ang kanyang tuhod. Napasigaw sa sakit ang kawawang guard. Samantala, sumigaw si Juan para humingi ng tulong habang nagbubuga ng suntok. Napakunot naman ang noo ng iba pang guard nang makita ang nangyari. Nang walang gaanong pagsasaalang-alang, tumakbo sila. Anong nangyayari dito? Laking gulat nila nang makitang sinasalakay ni Juan ang kanilang mga kasama. Minamolestya nila ako. Sumagot si Juan sa matinis na boses, na ibinaling ang atensyon sa mga paparating na gwardya. Are you trying to assault me? Dahil doon, sinugod niya ang mga gwardya na may galit at galit. Sa wakas ay nakabawi ang sarhento habang sumigaw, bilasan mo. Kontrolin mo ang babaeng ito, lasing na siya. Oh Diyos ko! Ang sakit! Sinugod ng mga gwardya si Juan, na gustong supilan ang nasisiraan na babae. Halatang walang kalaban-laban ang mga ito para sa kanya. Habang si Juan ay patuloy na nakakagambala sa mga gwardya, dumating si Tyr sa ngayon ay walang laman na North Gate. Ang gate ay nakalock at maaari lamang i-unlock sa pamamagitan ng isang espesyal na susi. Gayunpaman, hindi papasok si Tyr mula sa pangunahing gate. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa mga dingding ng palasyo, na mga 7 hanggang 8 metro ang taas. Sa pamamagitan ng pagtapak ng kanyang mga paa, tumalon siya sa hangin. Isa pang hitik ng kanyang binti sa hangin at natagpuan niya ang sarili sa kabilang panig ng dingding. Sa pag-akit ni Juan ng atensyon ng mga gwardya, walang nakapansin sa pagpasok ni Tyr sa palasyo. Ang lugar na ito ay ang tirahan ng mga tagapaglingkod ng palasyo, na nagpapaliwanag ng kakulangan ng mga bantay. Isa pa, dahil nasa loob na ng bahay ang karamihan sa mga katulong, walang nakitang tao si Tyr na pumasok. Kasunod ng mga pader, naglakad siya ng 12 metro bago naglabas ng lighter mula sa kanyang bulsa. Sinindihan ang natitirang bote ng alak, at sa kaunting tulong ng kanyang panloob na lakas, ito ay naging ball ang apoy. Sa isang pitik ng kanyang pulso, inihagis ni Tyr ang bote ng alak sa mga dingding. Nabasag ito sa mga panlabas na dingding. Boom! Parang tinamaan ng Molotov cocktail, isang malaking apoy ang agad na sumiklab sa mga panlabas na dingding. Anong nangyayari dyan? Laking gulat ng mga gwardya na nasangkot sa pakikipagtunggali kay Juan nang makita ang apoy. May mali. Pabayaan mo na ang babae, kailangan na nating pumunta doon ngayon din, sabi ng sarhento. Oo, Ginoo. Mabilis na tumakbo ang mga gwardya patungo sa apoy. Habang sila ay nagtatakbuhan palayo, sumulyap si Juan sa mga pader na may taas na 7 metro. 2 pagtatangka lang ang kailangan niya para makapasok sa palasyo.
Ang apoy ay sinindihan ni Tyr gamit ang kanyang panloob na lakas upang masunog ang alkohol. Pagdating ng mga gwardya sa pinangyarihan, halos maubos na ang apoy, na ang masangsang na amoy ng alak ang nananatili sa hangin. Kasabay nito, ang isa pang pangkat ng mga patrol guard ay nahuli sa sitwasyon at tumakbo. Anong nangyari dito? Tanong ng pinuno ng patrol. I don't know. May nakita kaming lasing dito tapos biglang nasunog yung pader. Tumakbo kami, pero huli na nung dumating kami. Itinuro ng sarhento ang kinatatayuan ni Juan at sinabing, "Hoy! Saan nagpunta ang babae?" Wala ni isang tanda ni Juan ang nananatili. Habang nalilitong nakatingin ang mga gwardya, kinuha ng pinuno ng pangalawang patrol team ang mga basag na labi ng bote ng alak at nakasimangot. In a serious tone, he said, "I wonder why we see so many drunkards around recently." Ang lakas ng loob nilang magdulot ng kaguluhan sa paligid ng mga compound ng palasyo. "It's all right. You are all dismissed." Sinindihan ng isang lasing ang bote ng alak. "Ipasa mo ang salita. Kapag may nakitang mga lasing sa paligid ng palasyo, bigyan mo muna sila ng magandang bogbog bago ipadala sa pulis. Wala akong pakialam kung ito ay isa lalaki o babae, ikulong mo sila ng 2 araw at tingnan kung may aral ba iyon sa kanila." "Oo, Ginoo." Dumating si Juan sa palasyo at mabilis na nakipagkita kay Tyr. Nang makita ang palpak na hitsura ni Juan, na may kalahating lantad na mga bato na nakasabit sa harap ng kanyang dibdib, pinilipit ni Tyr ang kanyang mukha sa pagtatangkang pigilan ang kanyang pagtawa. Sinaman ng tingin ni Juan si Tyr. "Boss, alam mo ba kung gaano ko sinakripisyo ang sarili ko? Paano ka pa nagkaroon ng pusong tumawa?" "Hindi ako natawa," ani Tyr na may diretsong mukha. "O sige, tapusin mo na lang." Ha 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 ha. Kabanata 1455. Napakalaking aso. Kung kaya lang ni Juan natalunin si Tyr sa isang laban, tumalon na siya sa amo. Ang makitang umiiyak si Tyr at naluluha sa kakatawa ay hindi maganda kay Juan. Pagkatapos ng mga berwan, oras na para sa kanila na kumuha ng pagkakataon sa negosyo. Inilabas ni Tyr ang mapa at sinabing, "Hindi na natin masusundan ang ruta ng GPE." Gayunpaman, minarkahan nila sa mapa ang lahat ng mapanganib na lugar ng palasyo. Ito ang mga kritikal na lokasyon sa loob ng palasyo at binabantayan ng husto. Kailangan nating iwasan sa lahat ng mga ito. Ito ay hindi isang malawak na palasyo, ngunit hindi rin ito maliit. Kung matuklasan tayo ng sinumang mga gwardya, ang mga reinforcement ay darating ng napakabilis. Ayokong isipin kung ano ang magiging hitsura ng napapaligiran nila. Tumango si Juan. Simula sa mapa sa loob ng ilang sandali, hindi nagtagal bago sila nakaisip ng isang binagong ruta. Sinabi ni Juan, ito ay tumatagal ng 1 kilometro o higit pa upang marating ang teatro ng palasyo. Karaniwan, ito ay tatagal lamang ng kaunti sa 10 minuto. Ang pagkakaroon ng mga detour, gayunpaman, ang pinakamabilis na magagawa natin ay 20 minuto sa pinakamababang rutang ito. Lampas 9:00 na. Ayokong makarating doon ng late at mamis ang Siamese King. Kung gayon, kailangan na natin siyang hanapin muli. Sige. Tumango si Tyr. Mabilis niyang kinabisado ang ruta sa mapa at itinago ang kanyang telepono. Tara na. Binilisan nila ang kanilang mga hakbang. Hinubad ni Juan ang kanyang pangitaas at itinapon ang peluka sa kanyang ulo. Ayaw niyang magsuot ng disguise bilang isang babae. Samantala, tinanggal ni Tyr ang bigot sa pagitan ng mga hakbang. Mabilis silang umalis sa servant quarter at lilipat na sana sa isang tore nang huminto sila at kumunat ang noo. Ano ito? Instinctive na pagmura ni Tyr at pinasobra ang sentido. Namuo ang malamig na pawis sa noo ni Juan. Bumilis ang tibok ng puso niya at para siyang nakatapak ng landmine. Sa mismong harapan nila, nakatayo ang isang napakalaking aso sa tabi ng isang pandekorasyon na puno. Nakatitig sa mga nanghihimasok na may pulang dugong mga mata, ibinuka nito ang bibig, inilantad ang matatalim na pangil. Sa pagharap sa mga nanghihimasok, tila naramdaman ng aso ang nakakasuffocate na aura na nagmumula kina Tyr at Juan, at piniling huwag magmadali. Sa kabilang banda, hindi sigurado si Tyr kung sasalakayin sila ng aso kapag lumipat sila. Sa parehong kakayahan ni Tyr at Juan, ang pagtatanggol noon ay ang paglalakad sa parke. Nag-aalala sila, gayunpaman, na ang aso ay tumahol, na gumising sa lahat sa paligid. Natigilan si Juan.
Ano ang dapat nating gawin, boss? Ano ang ginagawa ng isang napakalaking aso sa isang palasyo? Mag-ingat ka. Hindi natin kayang takutin ang aso, sagot ni Tyr. Hindi ba pwedeng ilabas na lang natin? Mas magaling ka sa akin, boss. Patayin mo yan ang lakas ng loob mo. Papatayin muna kita. Sinaman ng tingin ni Tyr si Juan. Mukhang divine beast. Ang pagpatay dito gamit ang aking panloob na lakas ay magdudulot ng kaguluhan. Kung hindi ako mapuwersa, maaaring mabuhay ang aso, at iyon ay magiging mahirap. Sige, sagot ni Juan, saka tumahimik. Itinuon ng aso ang tingin sa kanilang direksyon nang hindi tumatahol. Sa pamamagitan nito, nagsimulang gumalaw si Juan at Tyr sa gilid. Hindi nagtagal ay napagtanto nila na may nangyari pagkatapos maglakad ng 4 hanggang 5 metro sa gilid ng mga dingding. May problema, boss, tingnan mo ang mga mata nito. Ano naman sa kanila? Paglipat ng tingin, nakita ni Tyr na nanatili pa rin ang tingin ng aso sa kinatatayuan nila kanina. Gayunpaman, nagkalat ang mga mata nito, na parang wala man lang nakita. Sa sandaling iyon, dahan-dahang ibinaling ng aso ang kanyang ulo, habang ang mga mata ay nanatiling pareho. Halatang hindi nito nakita sina Tyr at Juan. Bulag ba ang aso? Agad nilang naintindihan at nakahinga ng maluwag. Si Juan ay gumawa ng ilang bahagyang paggalaw sa harap ng aso, na walang reaksyon. Dahil doon, lumakas ang kanyang tapang, at sinimulan niyang makipagmukha sa aso. Gayunpaman, hindi gumanti ang hayop. Tila invisible ng aso sina Tyr at Juan. Sus, bulag ito bilang isang paniki. Ibinuhos ni Juan ang kanyang pagkabahala. Halika, boss. Ang piping asong ito ay walang nakikita. Ang ginagawa lang nito ay tumayo doon at nakakatakot. Napalunok si Tyr. Sila ay patungo sa teatro ng palasyo sa timog, ayon sa mapa sa alaala ni Tyr. Bago sila umalis, ipinakita ni Juan sa aso ang kanyang gitnang daliri, marahil para ilabas ang kanyang nakukulong galit. Sa sandaling ipinakita ni Juan ang daliri, ang mga mata ng aso, na nagkalat, ay biglang naanod sa gitna. Woof woof woof. Ang katahimikan ng gabi ay marahas na niyanig ng mga tahol ng aso. Gulat na gulat ay napalingon si Tyr. Ano yun? Si Juan, na nanatiling nakatutok ang daliri, ay ganoon din ang pagkalito. Hindi ko alam, boss. Woof woof woof. Tumahol ng malakas ang napakalaking aso at sinugod si Juan. Ang target nito. Gitnang daliri ni Juan. Oh my God, boss. Ang aso bang ito ay halimaw? Paano nito naiintindihan ang aking mga kilos? Anong ginagawa mo, Juan? Ang nasa isip lang ni Tyr ngayon ay kung gaano niya kagustong sipain si Juan. Sa wakas ay alam na niya ang dahilan kung bakit. Ibang-iba na ngayon ang mga mata ng aso. Itong mabalahibong kaibigan dito ay naka-cross-eyed. With you showing it the finger, it was able to pull its eyes into focus. You sure are an expert in messing things up, ani Tyr. Habang umaarangkada ang aso, nagmamadaling tumabi ang dalawang lalaki. Sabay kuha ni Tyr ng isang set ng karayom sa bulsa at itinutok sa hayop. Madaling manipulahin ni Tyr, isang dalubhasa sa medisina at anatomy ng tao, ang mga punto ng acupuncture ng isang tao, lalo na pagkatapos na makabisado ang panloob na lakas. Nangangahulugan ito na madali niyang mapipigilan ang galit ng aso sa pamamagitan ng pagpasok ng karayom sa tamang punto. Ang $1,000,000 na tanong ngayon, gayunpaman, ay dapat sagutin ni Tyr. Alam niya ang mga punto ng acupuncture ng tao tulad ng likod ng kanyang kamay, ngunit ang mga punto ba ng acupuncture ng aso ay katulad ng sa isang tao. Kabanata 1456. Isang pagsusuri. Isang karayom ang inilabas mula sa kamay ni Tyr at itinusok sa isang acupuncture point sa katawan ng aso. Ang tumatahol na aso ay biglang tumigil sa lahat ng paggalaw. Naganap ang ganap na katahimikan. Salamat sa Diyos nakuha ang tamang lugar, sabi ni Tyr habang nagpupunas ng pawis sa noo. Woof woof woof. Wala pang isang segundo ay nagsimula na namang tumahol ang napakalaking aso. Nagkatinginan sina Tyr at Juan sa pagkatalo. Boss, hindi gumagana ang trick mo. Ang mga panahong desperado ay nanawagan para sa mga desperadong hakbang. Napilitan si Juan na kasuhan ang aso gamit ang kanyang punyal. Splatter! Isang saksak lang ang kailangan para wakasan ang buhay ng kawawang aso. Hindi ito nakagawa ng ingay bago bumagsak sa lupa.
Ang mga aso ay matibay na mga hayop, ngunit si Juan ay tulad ng walang awa. Walang gaanong pakikibaka mula sa aso nang wakasan niya ang buhay nito gamit ang kanyang punyal. Nagliwanag ang mga ilaw sa nakapalibot na mga gusali, at maririnig ang mga tunog ng mga nakabukas na pinto. Si Tyr at Juan ay nanginginig at lumusob sa tore na nasa harapan nila ng kasing bilis ng kanilang mga paa. Sa sandaling umalis sila, maraming mga tao ang dumating, na lahat ay nagulat nang makita ang aso na nakahiga sa isang lusek ng sariling dugo. Naku, may nanghihimasok sa palasyo. Notify the guards. Bilis! Bilis! Tumunog ang alarm makalipas ang ilang minuto, na ikinasindak ni Tyr at Juan. Nalantad tayo, boss. Sinong nakakaalam na napakasensitibo ng mga taga-palasyo? Aso lang. Sabi ni Juan sa pagbibitiw. Mukhang talunan si Tyr. Nakarinig sila ng mga yabag ng paa na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Malamang ay ang mga gwardya ng palasyo. Mabilis na nagtago sina Tyr at Juan sa isang liblib na lugar at nanatili doon ng walang anumang paggalaw. Makalipas ang 10 minuto, nang hamuupa na ang kaguluhan, sa wakas ay lumabas na sila. Nauubusan na tayo ng oras, kailangan nating mabilis na makarating sa sinehan. Tandaan, huwag patayin ang sinumang gwardya na makakasalubong natin sa daan, patulugin mo na lang sila, ani ni Tyr. Naiintindihan. Mabilis nilang inayos ang kanilang mga iniisip at tumakbo patungo sa teatro ng palasyo ayon sa mapa sa telepono ni Tyr. Nasa kalagitnaan na sila nang may ilang matipunong gwardya na tumawag mula sa likuran, tumigil ka nga dyan. Sino ka? Sa katutubo, sila ay tumigil na patay sa kanilang mga landas, ngunit nakita lamang nila ang 5 kumpleto na armadong gwardya na nakatayo sa likuran nila. 2 ang nakatutok ng baril kay Tyr at Juan. Sino ka? Calm down, buddy. We're the new chefs. We came from the kitchen pero naligaw sa daan. Habang nagsasalita si Tyr, gumapang siya palapit sa mga guard. Huwag kang gagalaw. Sigaw ng isa na nakatingin sa kanila na may pagdududa sa mga mata. Isang aso ang pinatay malapit sa North Gate, ginawa mo ba? Hindi tulad mo ang pananamit ng mga chef namin dito. Di ba sabi ko bago lang tayo dito? Itaas ang iyong mga braso at tumalikod. Okay. Sabay na lumingon sina Tyr at Juan. Kilalang kilala nila ang isa't isa kaya't nang hindi man lang nagsasalita, sinugod nila ang 2 gwardya na nakatayo sa harapan nila nang iikot nila ang kanilang mga katawan. Ang puwersa mula sa pagsalakay ni Tyr at Juan ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng isang ordinaryong tao. Ang 2 gwardya ay pinalipad at napadpad sa lupa na walang malay. Bago pa makapag-react ang mga natitira pang gwardya, nag-launch na sina Tyr at Juan sa kanilang mga kalaban. Tinamaan nila sa leeg ang mga gwardya at pinatulog silang lahat sa isang kisap mata. Drag them aside and change into their uniforms, sabi ni Tyr habang hinuhubad ang uniforme ng isa sa mga guard. Makalipas ang 20 segundo, nawala sila sa gabi, kasama ang mga uniforme at armas ng mga gwardya. Sa kanilang bagong kasuotan, naging maayos na proseso ang pag-navigate sa mga compound ng palasyo. Nadaanan nila ang ilang tauhan sa kanilang daan ngunit hindi man lang nakilala at pasimpleng naglakad palayo. Gayunpaman, ang palasyo ay nasa mataas na alerto. Ang mga gwardya dito ay napakasensitibo at madaling naalarma kahit sa pinakamaliit na tanda ng pagpasok. Libo-libong gwardya na ngayon ang nakatanggap ng balita na may mga nanghihimasok na nakalusot sa palasyo. Saktong pagdating ni Tyr at Juan sa sinehan, tinawag sila ng convoy ng mga patrol guard na binubuo ng hindi bababa sa 20 tauhan. Malamang na sila ang piling grupo sa mga gwardya ng palasyo, katulad ng mga imperial na gwardya sa sinaunang Celestial Empire na palasyo. Kitang-kita ito hindi lamang sa kanilang kasuotan, kundi ang nangingibabaw na anyo na tila ibinibigay nila. Lumapit ang isang matipunong gwardya kay Tyr, sumigaw sa kabilang hallway, kayong 2 ay galing sa pang-4 na kumpanya, bakit kayo nandito? May mga nanghihimasok at pinadala kami dito ng aming sarhento na may dalang mensahe. Mangyaring protektahan ang kamahalan sa lahat ng oras. Nagmamadaling sagot ni Tyr. Sampal. Hinampis niya si Tyr sa kanyang bungo at umungol, kailan ba natin kailangan makinig sa ika-4 na kumpanya ha? Mind your own business and get out of here. Ngunit, ang kaligtasan ng kamahalan. Puputulan ko ang utak mo kung magtatagal ka pa. Bumunot ng baril ang gwardya at itinutok sa ulo ni Tyr.
Hindi dumating ang kanyang kamahalan sa teatro ng palasyo ngayong gabi. Muling sumiklab ang mga dati niyang problema, kaya nagpapahinga na siya ngayon sa kanyang kwarto. Nakikita ko. Nagulat si Tyr sa balita ngunit nanatiling kalmado. Pareho silang yumuko ni Juan sa convoy at mabilis na nawala. How dare he hit you, boss? Itinutok pa niya ang kanyang baril sa ulo mo. Malapit ko na siyang ilabas. Tutal, walang nabubuhay pagkatapos mong lagyan ng baril ang ulo mo, galit na sabi ni Juan. Kabanata 1457. Panganib. Umayos ka sa pinaggagawa mo, sabi ni Tyr. Wala ang Siamese King sa teatro ng palasyo, ngunit umatras sa kanyang tirahan. Magiging malaking problema ito. Ano ito? Tanong ni Juan. Huminga ng malalim si Tyr at binuksan ang mapa sa kanyang phone. Tingnan mo ang iyong sarili. Nang ibinaling ni Juan ang kanyang atensyon sa mapa, agad siyang nakaramdam ng kaba. Ang tirahan ng Siamese King ay minarkahan sa pinakamalalim na lokasyon sa palasyo, na napapalibutan ng hindi mabilang na mga pulang tuldok. Ano ang dapat nating gawin, boss? Nakaramdam si Juan ng panginginig sa kanyang gulugod. Paano tayo papasok sa tirahan ng hari kasama ang lahat ng mga gwardya na ito? Wala tayong pagpipilian. Kailangan nating ilantad ang ating mga sarili. Mag-isip ng paraan para maakit ang atensyon nila rito, pagkatapos ay dumiretso tayo sa tirahan ng hari, sagot ni Tyr, at inilapag ang kanyang telepono. Naiintindihan. Walang pag-aalinlangan, tumakbo sila ng mabilis hanggang sa makakaya nila patungo sa direksyon ng tirahan ng Haring Siamese. Hindi nagtagal at nakaharap sila sa isang convoy ng mga patrol guard, 20 o higit pang mga tauhan. Nang walang anumang intensyon ng pag-iwas, sinugod nila ang mga gwardya. Anong ginagawa mo dito? Ang mga gwardya ay lubos na alerto at agad na napansin ang mga nanghihimasok. Gayunpaman, huli na ang lahat. Parehong hindi nagpapigil sina Tyr at Juan. Nilabanan nila ang convoy ng mabilis hanggat maaari, at pinabagsak silang lahat sa lupa sa isang hit lang. Hindi nila pinatay ang mga gwardya, ngunit umalis lamang sila para sa pagkilos. Kinuha ni Tyr ang isa sa mga baril at binaril ito sa madilim na kalangitan sa itaas. Nagpaputok ng sunod-sunod na putok ng baril ang katahimikan ng gabi at agad na umakit ng malaking bilang ng mga gwardya. Parehong hindi tumigil sina Tyr at Juan sa pagtakbo. Nagpatuloy sila sa pagsulong patungo sa tirahan ng hari. Sa daan, nakasalubong nila ang isa pang grupo ng mga gwardya na nawala ng malay sa parehong paraan. Muling nagpaputok sina Tyr at Juan para maakit ang atensyon ng ibang mga gwardya. Nagpatuloy ito ng ilang beses. Naakit ang mga gwardya sa mga putok ng baril, ngunit wala silang mahanap ni isang kaluluwa nang dumating sila sa lugar. Para naman sa mga nakakita sa mga pumasok ay agad silang nawala ng malay. Sa wakas, makalipas ang kalahating oras, natagpuan ni Tyr at Juan ang kanilang mga sarili 100 metro ang layo mula sa tirahan ng hari. Sa sandaling iyon, karamihan sa mga gwardya na nagpoprotekta sa lugar ay pinamunuan sa ibang lugar ng mga distractions na ginawa ni Tyr. Gayunpaman, hindi nila pinabayaan ang kakulangan ng mga tauhan. Mag-ingat ka, baka may iba pang bantay sa paligid, sabi ni Tyr. May mali, boss. Nararamdaman ko. Ano ito? Tanong ni Tyr. Pinagmasdan ni Juan ang kanilang paligid. Sabi mo maaring may mga bantay sa paligid, pero bakit wala akong maramdamang tao? Naramdaman din ito ni Tyr. Sa totoo lang, gaano man karaming tao ang nagawa niyang ilihis, dapat may mga bantay pa rin na naka-duty. Pagkatapos ng lahat, ito ay tirahan ng hari. Gayunpaman, wala silang nakitang anumang palatandaan ng mga tao sa paligid, na para bang lahat ay biglang nawala. Nalilihis ba sila? Tanong ni Juan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito saglit, sinabi ni Tyr, hindi ngayon ang oras para isipin ito. Kailangan nating hanapin ang hari. Nagsimula na silang maglakad papunta sa living quarters. Matapos maglakad ng 100 metro, ang kawalan ng mga gwardya ay nagpulala sa hinala ni Tyr at Juan. Pagtingin sa mapa, itinuro ni Tyr ang lokasyon ng tirahan ng hari. Nasa likod ng gate ang kwarto niya. Hindi mo ba nararamdaman na may nangyayari, Juan? Talaga. Tumangala si Juan sa tarangkahan na nasa harapan niya na may nakasulat na ilang salitang Thai. Parehong hindi alam ni Juan at Tyr ang wika at hindi maintindihan ang kahulugan sa likod ng mga salita. Naiintindihan mo ba ang nakasulat? Tanong ni Tyr. Ha?
Nu. Ma. Gates. Sinubukan ni Juan na bigyang kahulugan ang kahulugan ng mga salita ngunit hindi nagtagumpay. Isang plaza ang nakatayo sa likod ng mga tarangkahan. Napapaligiran ng mga sinaunang, matatiyog na puno, ito ay tila isang anti-gang botanical na hardin. Sa likod ng plaza ay naroon ang tirahan ng Haring Siamese. Pakiramdam ko may mali dito. Ang lamig. Maging si Tyr ay nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Para itong sementeryo, kung saan hindi niya maalis-alis ang pakiramdam ng may nakatingin sa kanya. Maingat silang pumasok sa mga tarangkahan at dumating sa plaza. Ang mga puno ay sobrang siksik na sumasakop sa kalangitan mula sa itaas. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mga anino ay tila mga halimaw na nagkukubli sa dilim. Tili-tili-tili. Mula sa tuktok ng mga puno ay dumating ang isang kakaibang hiyawan. Si Tyr at Juan ay likas na itinaas ang kanilang mga ulo upang makita ang isang anino na tumatalon sa mga dahon. Ano yun? Parehong natigilan sina Tyr at Juan. Hindi ko nakita. Kumunat ang noo ni Juan. Boss, ang isang lupain ng pamahiin na may hindi mabilang na mga alamat at kwento ng mga halimaw na nilalang. Maaaring ang palasyo ay pinagmumultuhan. Tumigil ka na sa pagsasalita. Si Tyr ay hindi kailanman naniniwala sa mga multo o anumang supernatural na nilalang. Hindi siya matatakot kahit na nakatayo sila sa harapan niya. Gayunpaman, hindi niya nagustuhan ang mystical ambience. Tili-tili-tili. Muling umalangaw-ngaw ang kakaibang hiyawan, at biglang, may tila tumilapon mula sa isang puno, patungo kay Tyr. Sino ito? Biglang ibinaling ni Tyr ang kanyang ulo at likas na sinuntok ang bagay. Bam! Nagawa ni Tyr na tamaan ang bagay na bumagsak sa isang granite na pader sa hindi kalayuan, na gumawa ng mga hiyawan mula sa sulok ng bibig nito. Lumapit sina Tyr at Juan para tingnan, at natuklasan na isa pala itong unggoy. Isang may katawan na kasing laki ng aso. Ito ay isang unggoy. Nakahinga sila ng maluwag. Ang kaguluhan ay nanggaling sa unggoy na ito. Sa una, hindi nila inaasahan na ang Siamese King ay mag-aalaga ng mga unggoy sa palasyo. Akala ni Juan ay nakita niya ang Thai na karakter para sa unggoy na nakasulat sa mga tarangkahan. Mga unggoy lang iyon, walang dapat ikatakot. Sa susunod na sandali, gayunpaman, ang isang cacophony ng screeching tunog blurred out. Hindi na ito isang tahimik na gabi. May isang bagay na mapanganib na nakatago sa paligid dahil dinaig nito ang mga nanghihimasok. Kabanata 1458. Dum-dum-dum. Ay hindi. Nagulat, tumangala sina Tyr at Juan sa mga puno at nakita nila ang mga gumagalaw na silhouette habang lumalakas ang tindi ng hiyawan. Ito ay parang sirena, na ang mga tunog ay kumakalat sa kadiliman, na nagbibigay ng ilusyon na ang mga tunog ay pumuno sa palasyo ng hari. Sa tuktok ng mga puno, natagpuan ng mga gumagalaw na silhouette ang kanilang perch at nakaupong nakatitig kina Tyr at Juan na may pulang dugo na mga mata. Alam ng dalawa na napapalibutan sila. Walang alinlangan, ang mga silhouette ay mga unggoy. Ang bawat isa ay kasing tangkad ng isang tao na bata. Mukha silang malakas, at nilagyan ng matutulis na pangil at kuko. Ito ay isang mapanganib na tanawin. Mag-ingat ka, babala ni Tyr, na inilabas ang armor dagger. Samantala, mahigpit na hinawakan ni Juan ang kanyang punyal. Sa sandaling sumalakay ang unang unggoy, ang iba ay nagsimulang tumalon mula sa mga puno. Parang sinanay sila. Ang bawat isa ay mas mabangis kaysa sa huli, tulad ng mga halimaw na nag-aalsa. Sa isang kisap mata, sinalakay ng isang dosenang unggoy sina Tyr at Juan, na nagsimulang makipaglaban sa kanila ng walang pagpipigil. Hindi mabilang na mga unggoy ang Naples, ngunit hindi tumigil ang hiyawan. Kasabay nito, umalangaw-ngaw ang hiyawan sa lahat ng sulok ng palasyo. Nang marinig ito, agad na napagtanto ng mga gwardya na kumalat sa paghahanap sa mga nanghihimasok na may mali. Dahil doon, tumalikod sila, nagmamadaling bumalik sa kinaroroonan ng tirahan ng Haring Siamese. Makalipas ang ilang minuto, nagawa na ni Tyr at Juan na pumatay ng hindi bababa sa 20 unggoy. Bagaman, ang mga ito ay hindi gaanong mahalaga dahil marami pa sa mga puno. May makikitang mga anino na gumagalaw sa mga puno, habang ang mga unggoy ay patuloy na tumatama sa mga sanga. Sinaksak ni Juan ang tiyan ng isang unggoy at sinipa ang isa pa gamit ang kanyang mga paa.
Pinunasan ng dugong tumalsik sa kanyang mukha, tinawag niya si Tyr, "Boss, pasok ka sa quarters at kausapin ang hari. Bibilhan kita ng oras." Malapit nang dumating ang mga guard. The moment they arrived, "Our mission ends here. Sigurado ka bang kaya mo silang labanan?" Tanong ni Tyr. Huminga ng malalim si Juan. "Hari pa rin ako ng Regal Palace, boss. Ang mga hayop na ito ay kailangang gumawa ng mas mahusay na armas sa akin. Dali, pumasok ka. Kukunin ko dito." "Sige." Walang gaanong dapat pag-isipan ni Tyr. Ngayong magulo na ang buong palasyo, ang tanging paraan para makalabas ay ang hari na humakbang pasulong at pakalmayan ang mga bagay-bagay. Alam ni Tyr na tumatakbo ang oras. "Mag-ingat ka. Umalis ka sa laban kung hindi mo na kaya." "Alam ko, boss." Sa isang ungol, nagpadala si Juan ng ilang unggoy na lumilipad sa brutal na paraan. Samantala, sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang panloob na lakas, hinati ni Tyr ang isang puno sa kalahati sa pamamagitan ng pag-indayog ng Ormer Dagger. Channeling the 9 steps to disorientation, tumakbo siya patungo sa tirahan ng hari ng mabilis hanggat kaya niya. Sa sandaling umalis siya sa plaza, hindi bababa sa 50 unggoy ang tumalon mula sa mga puno. Sinalakay ni Tyr at Juan ang kanilang teritoryo, pinilit ang mga monkey na gumanti upang maprotektahan ang kanilang pinakamahal. Pagkaalis ni Tyr, naramdaman ni Juan ang napakalaking aura na papalapit sa kanya. Hindi ito nanggaling sa mga unggoy. Alam na alam ito ni Juan dahil hindi mapigilan ang kanyang puso. Iba ang pakiramdam. Parang bundok na bumabagsak sa kanyang katawan. Dum-dum-dum. Ito ay isang tunog na ginawa ng isang mabigat na bagay na tumuntong sa lupa, kaya't ang lupa ay yumanig. Nang tumunog ito, ang mga unggoy, na bumaba na umaatake kay Juan, ay nagsimulang umatras sa mga puno. Ang mga unggoy ay kilala na may katalinuhan na tulad ng tao. Pagkatapos bumalik sa mga puno, umupo sila sa mga sanga, ipinakita ang kanilang mga pangil at sumisipsip. Ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Juan, na nagpapakita ng mga ekspresyon ng pananabik. Tama yan. Tuwang-tuwa ang mga unggoy, para bang alam nilang may paparating na kawili-wiling palabas. Naiinis si Juan na tumingin sa mga unggoy. Mula sa kanilang mga ekspresyon, naisip niya na siya na ngayon ang unggoy sa ring. Parang handa na ang mga unggoy para sa isang palabas, na may naka-standby na popcorn at soda. Kinasusuklaman ni Juan ang pakiramdam na ito. Habang lumalakas ang tunog ay lalong lumakas ang bigat sa kanyang puso. Ano ba naman? Nagmura si Juan sa kanyang puso. Anong uri ng halimaw ang itinatago ng palasyo sa compound nito? Dum-dum-dum. Habang papalapit ang ingay, yumanig ng malakas ang lupa. Sa kalaunan, napagtanto ni Juan kung ano ang tunog. Ang mga tunog ng mga yabag, naisip niya sa kanyang sarili. Oo, ito nga ay tunog ng mga yabag. Napakalakas nito na parang nagmumula sa isang sinaunang panahong higanteng paglalakad. Tama si Juan. Tunog iyon ng mga yabag ng isang higanti. Huff huff huff. Habang palakas ng palakas ang nakakakilabot na mga yabag, maririnig din ang tunog ng mabibigat na paghinga. Isang takot ang bumalot sa katawan ni Juan. Maging sa likod ko. Huminga ng malalim si Juan at inikot ang katawan para lang nanlamig agad. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hindi maniniwala si Juan sa pagkakaroon ng ganoon kalaking tao. Ang salitang higant, ang pinakaangkop para ilarawan ang tao. Hindi bababa sa 2.5 metro ang taas, ang higanti ay nakatayo sa kanyang mga tarangkahan, na ang kanyang ulo ay nagpapakita sa itaas ng tuktok ng mga tarangkahan. Ang kanyang katawan ay kasing laki ng isang elepante, na may mga kalamnan na parang bakal. Mga tanikala na kasing kapal ng 2 braso na nakapulupot sa kanyang mga paa. Kabanata 1459. Higanti. Ang pinakakakilay-kilabot na bahagi ay mayroong isang napakalaking tato na nakaukit sa kanyang dibdib. Ito ay isang matibay na unggoy na nakabukaka ang mga pangil at nakausli ang mga kuko. Hanuman. Ang mga tao ay naniniwala sa Diyos ng lakas, si Hanuman. Agad na napagtanto ni Juan na ang mga tato ng mana talisman ay palaging may malakas na kahulugan, at ang Hanuman tato ay sumisimbolo ng kapangyarihan. Hindi kailanman naniwala si Juan sa tinatawag na mana talisman tato. Kahit noong dinala ni Walter ang pinakakilalang monghe para yukit ang love locker tato para sa kanya at kay Mona, naniniwala si Juan na ito ay isang kakaibang pamahiin.
Ngunit ngayong nakilala niya ang Titan, sa wakas ay nakumbinsi si Juan. The Monkey God Hanuman's Gate. Hindi nakilala ni Juan ang mga salita nang makadaan siya sa tarangkahan. Ngayon lang niya napagtanto na nakabasa pala ito ng Monkey God Hanuman's Gate. Ito ang pinakamalapit na lugar sa mga silid ng Siamese King. Bihira ding may nakapost na guard dito sa regular. Hindi katakataka na nang tumunog ang alarma ay umalis ang lahat ng mga gwardya sa lugar para lumabas upang tugisin ang mga nanghihimasok. Ito ay hindi dahil hindi pinansin ng mga gwardya ang buhay o kamatayan ng Haring Siamese. Ito ay dahil alam nila sa kanilang mga puso na ang Siamese King's Bedchamber ay hindi nangangailangan sa kanila na bantayan ito. Ang mga unggoy dito ay ang pinakamahusay na paraan ng proteksyon. Sa ibabaw nito, mayroon ding isang higanteng nakatayong bantay. Whoosh! Hindi napigilan ni Juan na magsalita ng ilang hakbang pabalik nang marinig ang mabibigat na paghinga sa kanyang tainga. Lalong nasasabik ang mga unggoy habang tumatalon-talon sila sa mga puno. Basag! Biglang umalangaw-ngaw ang isang malakas na tunog. Lumipat ang Titan. Kinulat niya ang kanyang malalaking kamay sa isang kamao at pinabagsak ito sa entranceway sa Monkey God Hanuman's Gate. Boom boom boom! Pumasok siya sa gate at binitukan ang kanyang dibdib ng magkabilang kamao na parang bakulaw. Nang sa wakas ay ibinaba niya ang kanyang ulo, nakipagtitigan siya kay Juan. Kaagad pagkatapos, itinaas niya muli ang kanyang mga kamao at pinalipad sila sa daan ni Juan. Nakaramdam ng takot si Juan. Walang paraan na maglakas loob siyang kunin ang kamao ng higanti. Mabilis siyang umiwas at tumabi. Bumagsak ang kamao ng higanti sa lupang kinatatayuan kanina ni Juan. Sa isang malakas na putok, nabuo ang isang 3 metrong haba na bitek sa lugar na kanyang nataman. Halimaw, pagmumura ni Juan. Ang higanti ay hindi huminto matapos ang unang suntok ay inihagis. Paatras nitong sinuntok ang isa pang suntok sa kanya. Muling umiwas si Juan dahilan para tumama ang kamao ng higanti sa puno ng malaking puno sa tabi niya. Marahas na yumanig ang daang taong gulang na puno. Dahil sa gulat, ang mga unggoy na nakasakay dito ay tumakbo patungo sa susunod na puno habang ang hindi mabilang na mga dahon ay umuulan sa hangin. Tapos ka na ba? It's my turn now. Hindi na makaupo si Juan matapos makaiwas ng 2 beses. Itinaas niya ang punyal sa kanyang kamay at inatake ang higanti mula sa napakaliit na anggulo. Ang lakas ng higanti ay napakalaki, ngunit dahil sa kanyang mga pisikal na limitasyon, ang kanyang reaksyon at bilis ng paggalaw ay medyo mabagal. Ang punyal ni Juan ay tumusok sa kanyang baywang. Gayunpaman, sa kabila ng pagtagos nito, parang sinusubukang tumakbo sa bakal. Nagawa nitong lumubog lamang ng 1 milimetro bago ito imposibleng lumayo pa. Mahigpit ang mga kalamnan ng higanti na para bang sinaksak. Bubunutin na sana ng natarantang si Juan ang kanyang punyal nang mapagtanto niyang hinampas siya ng higanti gamit ang kanyang palad. Tila bahagya siyang itinulak, ngunit naramdaman ni Juan na siya ay nabangga ng isang sasakyan. Siya ay pinalipad pabalik na parang kanyan at tumama sa pader. Sa pagsalpok niya sa pader, bumagsak ito sa isang matunog na bomb. Suray-suray si Juan mula sa mga durog na bato, ang kanyang maputlang kutis ay nagdulot ng sakit. This is unbelievable. Galit na galit si Juan. Bilang isa sa 5 Heavenly Kings, hindi pa siya natalo hanggang ngayon. Itinapon ang punyal sa kanyang kamay, pinulot niya mula sa mga guho na malapit sa kanya at sumugod sa higanti sa isang malaking hakbang. Ang bilis ni Juan ay napakabilis. Itinapat ng higanti ang kamao sa kanya, para lang naiwasan ni Juan ang lahat ng suntok nito. Sa wakas, tumalon siya ng mataas at inihampas ang bato sa kanyang kamay sa ulo ng higanti. Mamatay ka na lang. Sigaw ni Juan. Ang batong nabasag sa ulo ng higanti ay parang tumama sa bakal. Nabasag ang bato, habang ang ulo ng higanti ay namamaga ng may pasa. Kung ito ay anumang normal na tao, tulad ng isang dumadagandong na pag-atake ay nahati ang kanilang ulo. Pero, may bukol lang ang Titan. Hindi nakaimik si Juan, ngunit nakaramdam din ng panghihinayang. Masyado siyang naging pabaya. Ang kanyang pagkilos ay walang alinlangan na ikinagalit ng higanti, na umungal sa galit at ginamit ang sarili nitong ulo upang bumangga kay Juan. Thud! Ang banggaan ay muling nagpalipad kay Juan. Bago pa man siya mapunta sa lupa, ang higanti ay sumugod sa kanya ng isang mabigat na hakbang. Tili-tili-tili.
Nang ang mga unggoy sa puno na nasa tabi nila ay tuwang-tuwa na natano ang eksena, sila ay tumalon-talon sa mga sanga sa tuwa. Natutunan pa nga ng ilan sa mga unggoy kung paano pumalakpak ang mga tao, at sumisigaw at nagyaya para sa kasiyahan. Tumakbo ang higanti patungo kay Juan at naghatid ng isa pang suntok. Tulad ng isang cannonball, pinalipad siya palabas ng Monkey God Hanuman's Gate, ilang beses na bumagsak bago huminto. Masakit yon. Ang tanging naramdaman niya ay ang mga buto sa kanyang katawan na pinaghiwa-hiwalay ng higanti. May pilit na ball sa kanyang ulo. Naging malabo ang kanyang paningin at umikot ang kanyang ulo. Bago siya magkaroon ng oras upang ayusin ang kanyang paghinga at makatayo, bigla niyang naramdaman ang isa pang lubhang mapanganib na aura na paparating sa kanya. Juan rolled palayo on instinct. Isang malaking kadena na bakal ang itinapon sa mismong lugar kung saan siya kanina pa, bumagsak sa lupa at lumikha ng isang bunganga ng malagagamba na mga bitek. Malapit na yon. Nakaramdam si Juan ng lamig sa kanyang gulugod. Mapalad siyang nakapag-react sa oras. Kung talagang nadikit sa kanya ang kadena, malamang na putol-putol na ang bawat buto sa kanyang katawan. Kinagat niya ang ngipin at mabilis na tumayo. Sa puntong ito, lumabas na rin ang higanti. Ang mga kadena na orihinal na nakagapos sa kanya ay naputol. Ang mga kadena ay kinaladkad sa lupa, na sinasabayan ng tunog ng pag-aapoy. Hingal na hingal si Juan. Naiiyak na lamang siya sa kanyang kakulangan habang papalapit ang higanti. Hindi man lang tao iyon. Paano niya ito matatalo? Kabanata 1460. Dragon King. Habang pinipigilan ni Juan ang mga unggoy at ang higanti, mabilis na tumakbo si Tyr patungo sa mga silid ng Haring Siamese. Habang tumatakbo siya, naramdaman niya ang pagyanig ng lupa sa likuran niya. May mga pagkakataon din na narinig niya ang mga sigaw ni Juan. Alam ni Tyr na nararanasan ni Juan ang isang mahirap na labanan na maaaring ilagay sa panganib ang kanyang buhay. Ngunit si Tyr ay walang oras upang bumalik. Imposibleng gawin niya iyon. Kinailangan niyang hanapin ang Haring Siamese at makipagkasundo sa kanya sa pinakamaikling panahon, upang sila ni Juan ay makaalis sa isang piraso. Naniniwala rin siya na ang kanyang kaibigan ay makakatakas sa mga panganang panganib. Ang mga silid ng Siamese King ay hindi kalayuan sa Monkey God Hanuman's Gate. Hindi nagtagal, dumating si Tyr katulad ng nasa labas, ang plaza sa harap ng mga silid ng Haring Siam ay walang laman din. Ngunit sa sandaling pumasok si Tyr, agad niyang naramdaman ang isang mapang-ipong puwersa na nagmumula sa lahat ng direksyon. Ang pakiramdam ay parang napapalibutan siya ng isang malakas na hukbo. Dumating si Tyr sa gitna ng plaza, ang kanyang tingin ay nagwawalis sa kanyang paligid. May iba't ibang malalaking puno pa rin sa paligid. Ang mga anino ng mga puno ay nakabitin, tulad ng mga halimaw na nagbubunyag ng kanilang mga pangil at nagwawala ng kanilang mga kuko. Ang pinto sa mga silid ng Haring Siam ay sarado ng mahigpit. Napabuntong hininga si Tyr at naglakad. Hindi niya tinulak buksan ang pinto patungo sa silid ng kama ngunit huminto mga 5 metro sa harap ng pinto at sumigaw, "I am the Palace Master of Regal Palace, Tyr Somers. Dumating ako ngayong gabi upang humingi ng madla kasama ang Siamese King. Patawarin mo ako kung nakagawa ako ng anumang abala sa iyo." Walang tugon. Parang wala talaga sa loob ng kwarto ang Siamese King. O baka naman tulog na siya sa puntong ito. "I am the Palace Master of Regal Palace, Tyr Somers. I have come to find an audience with the Siamese King." Gusto kong hilingin sa Siamese King na bigyan ako ng audience, sigaw niyang muli. Wala pa ring tugon. Hindi mapigilan ni Tyr na sumimangot. Kung ang Siamese King ay nagpapahinga sa loob ng kanyang silid sa kama, imposibleng hindi niya marinig ang boses ni Tyr. "Ako ang Palace Master ng Regal Palace, Tyr Somers." Nang tumawag si Tyr sa ikatlong pagkakataon, kahit na wala pa ring tugon mula sa mga silid sa kama, isang mabigat na presyon ang biglang bumalot na parang isang malakas na tsunami. "Kung gusto mong makilala ang Siamese King, kailangan mo munang dumaan sa akin." Matandang boses iyon. Sa kabila ng matanda na boses, puno pa rin ito ng sigla na maaaring tumama sa kaluluwa ng isang tao. "Ha!" Lumingon naman si Tyr. Nang tumingin siya sa plaza, nakita niyang may biglang sumulpot na matandang may puting kilay at balbas. Nakasuot ng puting tela na gown, ang matanda ay may mabait na mukha, at nagbigay ng aura ng katwiran. "At, ikaw?" tanong ni Tyr. Medyo naalarma siya.
Sa kanyang kasalukuyang kakayahan, madarama niya ang sinuman sa loob ng 30 metro mula sa kanya. Ngunit, tahimik na sumulpot sa likuran niya ang matanda nang hindi niya napapansin. Nangangahulugan ito na ang matandang ito ay isang napakalakas na eksperto, na ang mga kakayahan ay hindi mas mahina kaysa sa sarili ni Tyr. Ako si Dragon King, ikinagagalak kitang makilala, Palace Master ng Regal Palace. Hindi maramdaman ni Tyr ang anumang layuning pagpatay na nagmumula sa matanda. Isang mainit na pakiramdam lang ang naramdaman. Para siyang mabait na matanda. Ang mythical Dragon King noong unang panahon. Gulat na tanong ni Tyr. Kahit na ang isang tulad niya na hindi gaanong nagbigay pansin sa martial arts community ay nakarinig ng Dragon King. Una, noong 20 taon pa lang, ang Dragon King ay isang kilalang Dharma monghe, na hinahangad pa nga ng mga pangunahing celebrity sa buong mundo. Magaling siya sa ginawa niya. Ngunit, ito ay isang mababaw na pagkakakilanlan lamang. Siya ay hindi lamang isang monghe ng Dharma, ngunit isa ring napakalakas na martial arts master. Sinasabi na minsan ay nagkaroon siya ng record ng pagkatalo sa 28 pinakamay kakayahang masters. Pagkatapos ng kamatayan ng Dragon King, siya ay pinangalanan ng isang Thai myth ng Siamese King. Tama yan. Hindi ba patay na ang Dragon King? Paano siya narito sa palasyo ng Haring Siamese? Naguguluhan si Tyr. May nakilala ba siyang multo? Ngunit sa paninindigan ng Dragon King, tila naglalabas siya ng isang uri ng banal na aura. Paano siya naging patay na tao? Ang tanging paliwanag ay ang Dragon King ay hindi namatay, ngunit napagod sa makamundong buhay. Kaya, pumunta siya sa Siam Royal Palace sa imbitasyon ng Siamese King, upang maging pinakamalakas niyang bodyguard. Iginagalang ni Tyr ang malakas at may malaking paggalang sa mga tao tulad ng Dragon King. Nagbigay siya ng obeisance sa kanya at sinabing, binabati ni Tyr Summers si Senior Dragon King. Nandito ako ngayon para ayusin ang usapin tungkol sa yumaong si Walter Man ng maharlikang pamilya ng marami ang nakatutok sa Siamese King. Hinihiling ko sa Senior Dragon King na tumabi at hilingin sa Siamese King na lumabas. Hihihi. Ngumiti si Dragon King. Ako lang ang may pananagutan sa pagbabantay sa lugar na ito. Ang sino mang gustong pumasok sa silid ng kama ng Siamese King ay dapat dumaan sa akin. Anumang ibang mga bagay ay walang kinalaman sa akin. Sa sinabi nito, tumayo si Dragon King. Isang matalim na liwanag ang lumitaw sa pagitan ng kanyang nakatagilid na kilay. Huminga ng malalim si Tyr nang maramdaman na naman niya ang malakas na pressure na tumatama sa kanya. Ito ay tulad ng isang espiritual na pag-atake na nagpasindak sa kanya. Mabangis na inayos ni Tyr ang kanyang sarili at sinabing, kung hindi ako papayagan nitong senior na ito, kailangan mong patawarin ako sa aking kabastusan. Ngayong dumating na ang mga bagay sa puntong ito, wala nang pag-aalinlangan si Tyr. Walang atras dahil nakarating na siya sa ganito. Hindi nagsimula si Tyr sa pisikal na pag-atake sa Dragon King. Sa halip ay itinoon niya ang kanyang espiritu para makipaglaban sa Dragon King. Nagkatitigan sila. Parang walang nangyari, kung tutuusin, nagsimula na ang komprontasyon. Ang Dragon King ay dating nangungunang monghe na may malakas na espiritual na kapangyarihan. Samantala, nakaranas si Tyr ng iba't ibang kapigatian sa buhay o kamatayan at hindi rin mahina. Nang magtama ang kanilang mga mata, parang may hindi nakikitang pagkidlat sa hangin. Bagamat walang gumagalaw sa kanilang dalawa, tila 1,000 suntok ang napalitan nila. Makalipas ang halos 2 minuto, sabay na sumimangot sina Tyr at Dragon King at napaatras. Tulad ng inaasahan ng Palace Master ng Regal Palace. Ang magkaroon ng labis na determinasyon bilang isang binata ay isang bagay na dapat hanggan, sabi ng Dragon King, na nagbibigay kay Tyr ng isang taos-pusong papuri ng hindi umimik. Ngumiti ng mahina si Tyr. My next move will be for real. Kailangang mag-ingat si Senior Dragon King. Sa sinabi nito, masiglang humakbang si Tyr at nagmamadaling umakyat patungo sa Dragon King.